So ngayon pag-uusapan natin is tungkol sa positioning. So madami pang newbies ang hindi maalam dito. Ito yung importante. So dito, papaliwanag ko kung ano yung mga ibig sabihin na nakalagay dito. May open, mag-open ka ng position, yung close, mag-out ka, magtatanggal ka ng position. So dito sa open, pindutin natin yung cross. Ito yung margin mode, may dalawang uri nito. May isolated, may cross. Sa isolated, ito yung hiwalay na pondo, nakaseparate. So example natin, may 10K ka na funds sa yung futures. So kung mag-risk ka ng 2K, ayun lang yung magagamit sa trade. Ayun lang yung madadamay. Ayun lang yung gagamitin. So kung yung 2K natalo, ayun lang yung matatalo. May natitira ka pang 8K. So dito naman sa cross, ibig sabihin is pangkalahatan ng pondo mo sa funds mo sa future is pwedeng magamit. So kung may 10K ka, mag-risk ka ng 2K. Once na matalo yung 2K, yung 8K is nakahanda para tapalan yon. Na? Ayun lang yung pinaka basic na explanation sa isolated at cross. Ano nga ba benefits ng isolated? Ang benefits ng isolated is nakokontrol mo yung risk mo. So sa isolated sa isang posisyon, pwede ka din naman mag-add ng margin. No? Pero ang negative side nito, kapag madami kang posisyon is maaari kang ma-liquidate kagad. Kasi nakaseparate yung position mo eh. Yung pondo na nilaan mo sa mga posisyon. So dito naman sa cross, ang benefits naman nito, ang positive side naman nito is pwedeng matapalan yung mga posisyon mo na nalulugi. So shared fund siya. Madami kang posisyon, ayan, pwede yan matapalan. Mas madami yung funds mo, yung capital mo, mas malayo yung liquidation. So pwede siyang masuportahan. So ang negative side naman na itong cross is once na may isang posisyon na ma-liquidate is madadamay yung ibang posisyon mo. So, kasi nga shared funds eh. Kapag wala ng pantapal yung funds mo sa futures, hindi na matapalan yung position mo is possible na madamay lahat. So, possible din na ma-liquidate. Okay? Gets? Confirm. So, dito naman, leverage. Ito yung multiplier. So, ito yung hinihiram mo sa exchange para ma-multiply yung margin mo. So, ito yung hinihiram mo. So, ang maganda dito kay leverage is para sa mga maliliit yung capital, yung margin na pwedeng i-risk. Mas maganda din to kapag gusto mo na madaming posisyon kasi nakakahiram ka ng multiplier sa exchange. So, ayun yung pinaka-basic na explanation dito. So, nagmamatter yan, hindi yan nagmamatter sa leverage. Nagmamatter yan sa kung ano yung margin na binibigay mo sa isang posisyon. Okay?